Mga ka-Republic, sa Game 1 ng Best of 7 semifinal series sa pagitan ng Ginebra at Rain or Shine, magiging matalas ang mata ni Yang Yao sa pag-obserba kay Justin Brownlee. Kapag nakapansin ang ROE's coach ng kakaiba sa galaw ng Ginebra Import, kapag may mga palatandaan ng hamstring issue, asahan na sasamantalahin ito ng Elasto Painters. Magiging malaking factor sa semifinal series na ito ang kalusugan ni JB. At kung totoong may hamstring injury si Brownlee, hanggat maaari itatago ito ni Tim Cone. Ia-assign niya sina Scottie Thompson at Stephen Holt sa mga scorer ng ROS para hindi mapuwersa ang binti ng kanilang import. Sino nga ba ang yamado sa tapatang ito? Hihimayin natin yan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nagsaya ang mga Ginebra fans ng tambakan ng Jenkins ang Phoenix sa quarterfinals. Hindi na nila binigyan ng pagkakataon ng LPG Masters. Ngunit sa larong ito nangyari ang injury scare sa Ginebra Import. Nag-drive to the basket si Justin Brownlee at pagkatapos ito napahawak na siya sa likod ng kanyang kanang hita. Inilabas na siya at dumiretso siya sa locker room. May tape na sa kanyang hita nang bumalik sa Ginebra bench sa pagsisimula ng fourth quarter. Pero hindi na siya ibinalik ni Tim Cone sa laro. Precautionary measure, sabi ng Ginebra coach. Napanalunan nga raw nila ang laro laban sa Phoenix, pero ayaw daw nilang matalo sa giyera by losing Justin Brownlee sa yugtong ito. Ibig sabihin, iningatan lang nila ang kanilang import kaya di na nila ibinalik sa laban. Lamang na kasi ng malaki ang Ginebra. Sinabi rin ni JB sa mga nagtanong na reporter pagkatapos ng laban, okay lang daw siya. May nararamdaman lang daw siyang kakaiba, pero palagay daw niya nating serious. Okay daw siya. Pero para kay Coach Yang Yao, ito ay isang malaking bulletin board material. Hindi siya basta-basta maniniwala na okay lang si Justin Brownlee. Hanggat may tatago ng isang team ang injury ng kanilang star player, walang aamin yan sa media. Hindi nila palalakihin ang issue upang hindi matunugan ng kalaban. Pero sabi nga natin, hindi basta-basta maniniwala si Coach Yang Yao sa mga interview at mga press release. Gagawa siya ng sarili niyang pagsusuri tungkol sa hamstring issue ng Ginebra Import. Sa tactical chessboard ng isang PBA playoff series, ang pagtest o pagtansya sa kahinaan ng isang kalaban ay isang standard practice at dyan mahusay si Coach Yang Yao yung samantalahin ang weakness o injury ng kanilang kalaban. Asahan na maagang gagawa si Yang Yao ng pick and rolls na nakadesign para mapuwersa si Brownlee na bantayan ang mabibilis na guards ng ROS gaya ni na Andre Carapot at Adrian Nukum. Sa mabilis na lateral movement, isa ito sa mga ultimate test na susubok kung may problema nga sa kanyang hamstring ang Ginebra Import. Maagang ipape-pressure ni Yang Yao sa kanyang mga bataan si Justin Brownlee upang mayat-maya itong mag-shift ng direksyon. Mga kilos na nagbibigay din ng mabigat na trabaho sa hamstring ng isang atleta. Kapag nagpakita si Brownlee o nakitaan siya ng kahit split second of hesitation o kaunting reaksyon na nasasaktan siya o ng kakaibang galaw habang ginagawa ng mga bataan ni CYG ang test, tiyak na iyon na ang magiging hudyat. Aatakihin nila ng walang humpay ang Ginebra Import. Uutusan ni Yang Yao si Jalen Johnson na atakihin si Brownlee sa post upang mapuwersa itong gamitin ang lower body strength. Magiging aggressive din ang close-out ni Kaylan Chongson at Santi Santillan para hadlangan ang mga perimeter shots ng Ginebra Import para mapuwersa itong ibaba ang bola sa floor at mag-dribble. At sa opensa, sasagasain nila si JB na mapupuwersa sa kanya na gamitin ang kanyang injured leg na lalong magpapahirap sa may iniinda ng hamstring. Pero highly aware si Tim Cone sa mga strategy na gagamitin ng Rain or Shine coach. Kung totoo man na may itinatagong hamstring issue ang kanilang import, kailangan nila itong protektahan. Sa mga binanggit natin na maaaring gawin ni Yang Yao para itest ang injury ni Brownlee, pwede itong makounter ni Tim Cone para itago si JB sa atake ng kalaban. Sa depensa, hindi si Brownlee ang i-assign na bumantay kay Jalen Johnson. Magpapalit-palit ang mga Ginebra Bigs para abalahin ng mahusay na ROS import.
Tingnan natin kung mabibigyan ng ilang minuto si Ken Marcarino para mabigyan ng kaunting pahinga sina Japit Aguilar at Troy Rosario. At sa opensa naman, kung ido-double team si Justin Brownlee, nariyan sina Arja Abarrientos at Scottie Thompson. Alinman sa dalawa ay lalabas para tanggapin ang pasa ng kanilang import. Pero mas aabangan si RJ para basagin ang drop defense ng Elasto Painters. Siya ang gagamit ng pick and pop kasama si JB. Ang tumataas na scoring average ng reigning Rookie of the Year ang isa sa magiging problema ng rain or shine. Lalo na kung makita nila at mapatunayang wala naman palang injury ang Ginebra resident import. Kung gagamit si Coach Yang Yao ng drop defense at aatras sa ilalim si Jalen Johnson para abangan si Brownlee, parurusahan sila rito ni Arja Abarrientos dahil pumapalo sa 42.2% ang kanyang 3-point shooting percentage. Sa analytics ng basketball, ang anumang marka na lampas sa 40% para sa isang point guard ay itinuturing na elite. Sa kabuuang 12 games sa elimination, 41 triples ang itinarak ni Arja Abarrientos. Sa kabilang banda, ang Rain or Shine ay isa sa mga nangungunang team pagdating sa 3-point shooting. Marami silang player na may kakayahang pumukol mula sa 3. Kaya magiging mainit na sagupaan ang banggaan ng Ginebra at Elasto Painters. Pero inuulit po natin, magiging malaking factor sa series na ito ang kalusugan ni Justin Brownlee. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Borlagatan Donald mula sa Singapore. Salamat sa laging suporta, idol. At sa iyo rin, Ronel Asido. Oo nga naman, magandang tapatan yan. At sa iyo rin, Jose Rodrigo. Malaki raw magiging papel ng mga bench players. At sa iyo rin, Sario Manabat. Salamat sa laging suporta, idol. At sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog na nariyan sa Oman. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Subscribe ka na sa Red